Ayan. Eh, busy-busy sa kanyang sa kanyang kailangan, ayan, mapapanood tayo. Good evening po, Sir Ben. At ganun din po sa lahat ng ating mga listener. Luzon, Visayas, Mindanao na. So, hindi lang Luzon, Visayas at Mindanao, pati na po ang buong mundo. Yun, buong mundo na rin po. Buong mundo na tayo ngayon. Opo. So, nakakatuwa po dahil ngayon, nagkaroon na naman ng pagkakataon na makabalik muli po kami dito para balitaan muli ang ating mga kababayan. Alam niyo mga kaibigan, swerte ako yung pagkaumulan nandito si Susan. Saan, pakilala mo yung kasama natin? Opo, yun, kasama ko po isa sa mga outlet natin, sir, bago nating outlet na po ito sa Taguig po siya, okay. Opo. Pero ang kanya pong minamarket is Bicol region. Sa mga kababayan natin doon. So, Lynn, ito na ma'am. Lynn, okay, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig po sa mga bahagi ng ating mahal na bayan. Anong parte ng Bicol? Camarines Sur po. Camarines Sur. Ayan. So, you're from that place? Actually, it's yung husband ko po. Husband. Okay. Lynn? Dati pong Lynn Babon. Kaya hello po sa mga taga-Samar kasi Babon is from Samar. Samar. Opo. Okay. Tapos ngayon na po ay Lina Bayon kaya maray na banggi na sa Lugos. Okay. So mga kaibigan, Susan and Lynn, sa ating Buklod Bayan program, ito po ang tutuko natin. Itong pagpapabuti sa ating mga palayan. And we have introduced recently ang tinatawag na conditioner po na kailangan po ng ating mga palayan. Kailangan ibalik ko natin yung dating sigla, dating yaman ng ating lupain na sinira po ng chemical fertilizer. Ito ho, ang gamit po dyan, ito po yung King Humus kung tawagin, na gawa ng Rising Uwera. Ayan. Susan, ibalik natin ang kaalaman ng ating mga kababayan tungkol dito sa King Humus, and then probably we can go to the programs now ng Rising Uwera. Yes, Sir Ben. So, ngayon po ang nakaka-excited kasi malapit na ang anihan. Oo nga. May binabanggit ka kanina yung palayan ni Bong. Yes po, Sir Bong, malamang nakikinig ngayon. Kasi, nadidinig tayo sa Cotabato. Opo, alam niyo, babatiin natin siya ngayon. So, ang nakaka-excited po ngayon, syempre, yun nga po, yung mga malapit na ang anihan. At marami po tayong bagong user na mga gumamit ngayon ng ating produkto. Merong mga nag-try ng isang pakete, nag-try ng mga packages, at the same time, mayroon po tayong mga nag-stock sa mga area para continuous po na mabigyan natin ng supply yung ating mga kababayan magsasaka. Although hindi lang po tayo nakafocus ngayon sa mga magsasaka, pero since po na yung produkto namin is isa sa mga pangunahing solusyon sa mga pangunahing problema din sa sakahan, ito po is hindi lang para magbenta, kundi kasabay na rin po ma-educate natin. Ma-educate? Yes, sir. Lalong-lalo na po yung mga kabataan ngayon na mapalapit natin sa agrikultura. I think we have to go back to agriculture. Yes. Agriculture. I was happy, sir, na binabasa ko yung meron kasi si Sir Manny Pinel na isang parang naka-vlog na nakakatawa yung I believe in the children, our future, mga ganun. English ba? English ba? English. Sabi ko parang hirap nito. Pero ang nakakatuwa dun kasi po, kumaga, sabi niya, paano magiging pag-asa ng bayan yung kabataan na ultimo pagtanim, hindi marunong. Hindi marunong. Tama yan. Alam niyo mga kaibigan, ang alam po ng mga kabataan ngayon, Pokemon. Ang alam po ng mga kabataan ngayon, yung laro sa computer din isa. Dota. Dota. Yung Pokemon na, sir. Ngayon, yung latest is Pokemon. Yes. Pokemon Go. Kumaga nakakatuwa, Sir Ben, kasi totoo naman So, ultimo nga pagtanim sa paso, hindi magawa. Kumaga, nandidiri Yes po, lupa kasi. Lupa kasi. So, which is part po ng aming programa, sir.
mapataas talaga yung ano natin sa agrikultura. Kasi alam naman ng lahat na pag walang magsasaka, walang mabubuhay. That's Kasi right. walang pagkain. Correct. So, pangunahing solusyon. Kasi, nabanggit ko siya, pangunahing solusyon. Kasi, pinakamarami sa mga nakausap ko gumagastos ng 100,000 sa kanilang sakahan. So, sabi ko, what if mapababa ko yun ng 50%? Anong gagawin mo? So, syempre, kapag ganun po yung pinag-uusapan, magiging ready sila na tignan yung sinasabi namin na technology. Kasi totoo naman talaga po na ganun yung mangyayari. It's like example, ang dami ko na rin nadala dito na talaga nag-testify. Although, hindi ko po sila kilala personal. Nakilala ko lang sila sa social media. So, ang nakakatuwa po doon, talagang malaki ang naitulong, maliban po doon. Kasi, kaya naman po para nawawala ng halaga yung agrikultura natin kasi wala na rin naman pong magandang production. That is the main problem talaga. May problema ang lupa eh. Yes po. Okay. So mga kaibigan, para maintindihan po ninyong mabuti kung ano po yung pinag-uusapan natin, solusyon po sa problema natin sa pagtatanim at pag-aani. Ito ho nangyari po sa mga lupa natin, yung mga sakahan. Hindi lang ng palay, hindi lamang po corn, lahat ng uri ng taniman ay kumbaga sa napurga na ho ng mga chemical fertilizer. Hindi lamang po chemical fertilizer, nandiyan po yung insecticide, pesticide, lahat ng uri ng pamatay sa lupa ay nandun na po sa lupa. Now, ang nangyari po, acidic na yung lupa at hindi na po makapag-produce. So ano po ang kailangan dito? At ito po yung napakahalaga na maintindihan po ng ating mga taga-Department of Agriculture. Because this is now a private sector taking the initiative na ibalik ang mabuting kalagayan ng mga lupain na sinasaka po natin. Ano po yung produkto na gagamitin para dito? Ito yung soil conditioner na kung tawagin po King Humus. Susan. Yeah. Yung technology kasi namin, since na gusto nating maibalik, makorek yung pagiging acidic ng ating lupain kasi yun din po yung naging cause ng mga paghina ng ating ani. Too much fertilization. Yung doon. So, yung produkto po natin is organic. Certified po tayo ng body, ng OCCP particular, even po ng FAA. So, yung produkto po namin, hindi po ito abono. Okay. Hindi rin po ito, hindi po ito na fertilizer. Hindi rin pesticide. Hindi rin po pesticide. So, kagaya ng binanggit ni Sir Ben, ito po isang klaseng soil conditioner po. Soil conditioner po, meaning to say, addresses sa lupa. So, pag in-address po kasi natin, kasi minsan nagtataka ang farmer, bakit kaya ang baba ng ani at bakit ang daming peste ng aking mga tanim? So, lingid sa kaalaman kasi ng lahat, na lupa yung sira. So, lupa din po ang magiging solusyon nito. Kumbaga, wala naman tayong ibang gagawin dito. Ibalik yung dating sigla ng lupa o yung fertility na tinatawag natin. Dapat po kasi ang lupa na healthy is nakapresent yung humus. So, humus kasi po, topsoil yan. So, meaning ang topsoil po, yan po yung buhay ng lupa. So, we believe na may buhay ang lupa. Kasi kung walang buhay yan, di matagal na tayong wala. So, yun po yun. So, sa daming ginamit ng synthetic fertilizer, ang nakakadismaya po doon, na wala ngayon yung humus ng lupa. Okay. Magtataka po sila, Sir Ben, bakit ang tigas ng lupa nila? Bakit pag inulan naman, malagkit yung lupa nila? Kasi wala na po yung mga component na yung dapat yung nagiging present para yung halaman nila is maganda yung tanim. Number one, yung soil structure po ang lupa. Pag nasira ang soil structure, wala na pong hindi na makapag-penetrate yung tubig kapag maulan. That is why po. Walang kaiba ng sa katawan natin. Yes po. Hindi makapasok ang gamot sa skin natin kung mataas ang ating cholesterol. Opo, lahat po. Lahat, di ba? Okay. So, connected siya, Sir Ben. Kapag maulan, bumabaha, hindi makapag-penetrate pa ilalim kasi wala na siya. Soil structure is sira. Kapag tag-init naman, yung mga kailangan ng beneficial microorganism na dapat sila yung ng nutrition ng lupa, hindi rin makapenetrate yung hangin. So, kailangan din po yan ng mga microorganism sa ilalim ng lupa, which is alam na alam ng mga agriculturists kung ano-ano yan. So, yun po yung mga isa sa mga nagiging damage na yun din yung kayang resolbahin ng produkto namin.
Pangalawa, syempre, yung pangunahing problema nila ngayon, ang daming piste. Minsan, hindi na po natin napapansin na sa acidic environment, yan din po yung paborito ng piste. Yun! Di ba po? Doon sila dumadami. Opo, doon Okay. sila dumaan. It's like our body, Sir Ben. Pagka bagsak immune system mo, acidic ka, dapuan ka po ng sakit. Dahil Oo nga. environment po yan ng cancer, mga acidic na katawan. So, ganun din po yung lupa. Ibig sabihin, depleted din yung lupa nila. Paano ba naman talaga yan makakapagpadami ng ani kung depleted po yung lupa? Walang Correct. nutrition. So, yun po yung isa sa mga kayang i-manage ng soil conditioner na Chemimus Plus. Kasi ito po is naka-address talaga to nutrients management. Oo. So, kung gusto po nila, kasi ang karamihan po talaga is management pagdating sa farm. Sabi nila, kaya bumagsak ang ani, napabayaan. Which is sometimes hindi po ganun yun. Malaking impact na yung management natin is maayos. Pero ano ba yung ginagamit natin? Na Yun yun. pamamaraan para lang mapaganda yung ating yung mga production natin. Meron akong idadagdag, Susan. Ito, correct me if I'm wrong. Kasi sa lagay ng ating lupa ho ngayon, mga kaibigan, di nabawasan po ang harvest. Para madagdagan ang harvest, maglalagay po sila ng chemicals, fertilizer din. Yes. Pero hindi na po sa lupa, dun sa plant Yes. mismo. Ayan. So, pinadadami ho nila ang bunga ng plant. Without thinking na habang naglalagay sila ng fertilizer dun sa plant, nalalaglag yung fertilizer, yung element sa lupa, nadadagdagan ang kasiraan po ng lupa natin. Yes, ma'am. So, hindi po gumaganda ang lupa na pinanggagalingan po ng ating kakainin sa araw-araw. So, balik ko tayo, mga kaibigan. We have to save the soil Yes, ma'am. na pinagtatanman ng ating mga pananim. Hanggat hindi natin gawin yan, we will never be able to get out of these chemical fertilizers, and before we know it, we all get sick. Yes, ma'am. Ayan, di ba? Lifestyle naman yung Lifestyle na ito. Dati Sir Ben, sabi nila, life begins at the age of 40. Ngayon, iba na po. Hindi na. Baka will end. Will end at 40. Oy, nakalampas na ako dyan. 29 na ako. Which is tama po kayo, sir, kasi sa dami-dami ng ngayon. Dati po talaga ang cancer hindi kilalang sakit. Kasi noon, pagka nagkaroon ka ng bukol at unang panahon, at nagsugat, ang tawag dyan kulam. Ngayon, hindi na po yung kulam. Cancer na po yan. Virus na. Virus na po yan. Which is, sa kinakain na po natin yan. Totoo po yung sinasabi mo, Sir Ben. At yun talaga yung totoo na. Yung mga abono kasi po ngayon, ang mga synthetic fertilizer, is hindi po yan panglupa. It is booster ng halaman. Kasi yan na po yung nakasanayan since 19 na pinag-aralan dito yung ERI, pinag-aralan yung nagkaroon ng programa yung Green Revolution. Now, which is, dito tinisting lahat ng mga abono. Kasi fertile yung lupa natin. Talagang triple yung aanihin. But sad to say, nung dumating ang latest 90s, simula na rin yung pagka-damage ng soil natin. Kasi yung kadami-daming ginagamit natin pang-boost ng halaman, napupunta na sa lupa. Yun yung naging dahilan. So, ano nga ba naman ang maitutulong mo? Sabihin na natin yung tawag dito, yung urea. Wala naman talaga pong maitutulong yun, kundi maboss lang yung ani mo. Ang question is, ngayon ka lang ba aani? Paano naman yung magiging susunod na henerasyon ng pamilya mo? 2 beses tayong aani sa loob ng isang taon. 2, 3, di ba? Yes. 2, 3. So, isipin na lamang ko ninyo.